dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card back, sauce in hand. Yung sa Roman Catholic, yung naghahalik-halik ng mga rebolto. Ano yan? Hindi ba yan pagsamba ng rebolto? Okay, Brother Kenneth Bustamante, yung paghalik-halik Yung doon sa hinahalikan- revolto, halikan ng revolto. pagsamba ba daw yun? Pinahawak-hawakan ng ano yan? Pagsamba na yan? Brad Kenneth, Kung titingnan kasi natin, ang tingin niyan sa mga hindi Catholic pagsamba, idolatry. Pero kung yung ontological term ng idolatry, idol means Diyos-Diyusan, latry means latria. Ibig sabihin, sinamba bilang Diyos. Yun yung idolatry. Yung turo ng simbahan, hindi namin siya sinamba bilang Diyos, kundi nirespeto, binigyang halaga. Kapatid, tatanungin kita. Diyan sa Exodo chapter 20, nagagamitin na, Exodo chapter 20, verse 2 hanggang sa 3. Ano yung bawal dyan? Ang imahe ng Diyos o imahe ng Diyos-Diyos? Imahe ng Diyos-Diyos. So, ibig sabihin, hindi bawal yung imahe ng Diyos sa Exodo. Hindi. Ang Hindi. tanong, yung mga revolt, Darating din tayo dyan. So, hindi binawal ng Diyos ang kanyang larawan. Hindi. No. Hindi kasi ang Diyos ay siloso. Ang Diyos ay siloso. Kapag ang Diyos ay nagsisilos sa kanyang sariling mukha, Diyos pa kaya yan na maituturing natin na sa saktong pangungutak? Yung Diyos na ang kanyang mukha mismo ay nagsisilos sa kanyang mukha. Yan kaya yung pag-unawan ng Diyos? Na magsisilos siya sa kanyang sariling mukha? hindi. Hindi. Ikaw, yung asawa mo, pag meron kang asawa at merong dala-dala ka sa larawan ng iyong asawa, magsisilos ba yung asawa sa iyo? Correct. Dahil meron kang larawan na dala-dala mong larawan ng asawa mo? Hindi, di ba? Hindi. Paghalikan mo yung larawan ng asawa mo, ano yung pakiramdam ng asawa mo? Magsisilos ba, magagalit ba, o magagalak? Okay, magagalak. Ayun din ang Diyos. Kapag hahalikan natin yung larawan ng Diyos, hindi siya magsisilos sa kaniyang larawan. Bakit? Sabi mo kanina, hindi binabawal ang kaniyang larawan. Sa Exodo, ang binabawal, larawan ng Diyos. Kaya patuloy tayo sa paghalik sa larawan ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay nagagalak. Sabi mo kanina, pag hinahalikan natin yung kaniyang larawan. Kasi, yun yung pagrespeto natin sa Kanya. Yun yun, kapatid, logically and biblically naturo ng ating simbahan. No? Kapag yung tao nagalit sa kanyang sariling larawan, wala na yan sa matitinong pangingisip. Yun din ang Diyos. Hindi siya magagalit kasi Diyos ay matino. Hindi siya nagagalit sa kanyang sariling larawan. At sabi ni San Pablo, si Kristo ang larawan ng Diyos. Ibig sabihin, gawan natin ang larawan ng Diyos kasi hindi binabawal sa Exodus chapter 20 verse 3. Yun lang, kapatid. Nasaan na si Brother Chando? Okay, question. Another question, kapatid. Revolto na may magagalit din. Ha? Pag hinalikan yung mga revolto, may magagalit din. Sino? Mga protestante. Tinawag mo na sila ngayong protestante, kaisa ka na ba namin?
Bro, Kapatid? tinatawag na niya protestante yung mga mukhang iba ibig sabihin niya. Nandiyan si Aris, yung Kaisa ka born na ba again namin, kapatid? Bro, nandiyan si Aris yung born again nagtanong din sa atin na Nandyan ba si Bro Aris? Sige, mamaya na si Bro Aris Mamaya na kasi si Bro Aris. kasi mayroon pa tayong Bro Aris, stay put ka lang dyan kasi may inaayos din kami ditong Kagaya niya. born and raised Protestant na tinawag na niyang protestante ngayon. So, kapatid, kaisa ka na ba namin? Malapit na. Malapit na! Amen. Sige. Magtanong ka lang. Sige, magtanong pa. Okay, magtanong ako. Di ba sabi ninyo, yung larawan ni Jesus Christ, totoo talaga yan, nakuha talaga yan. Nga yan talaga ang muka ni Jesus Christ at saka muka ni Mama Mary. Mm. Ang follow question ko, paano naman yung santo ninyo? Muka kaya ni Jesus Christ nung bata pa siya? Totoo kayang muka na ni Jesus siya? Ang malinaw niyan, kapatid, hindi kami particular sa muka. Okay? Hindi kami particular sa muka kung ano mang mukha 'yon, no? Ang isa sa inaano ng simbahan diyan, yung pinapatungkulan ng larawan. Okay? Halimbawa, bro, i-drawing kita ngayon, ito, ikaw ito. Ngayon, hindi perfect yung pagka-drawing ko. Pero sa puso ko at sa isip ko, ikaw yon. Yung dinowing ko na kahit hindi mo siya masyadong kamukha, sino yon? Ako din eh. O ikaw, di ba? Kasi yun ang intention ko na i-drawing. Hindi ko man ma-perfect, makakopya yung kabuuan o yung kanyang mukha talaga na ganyan. Pero yung pinapatungkulan ko is siya eh. Tama ba yun, kapatid, o hindi? Pero paano yan? Yung sabi nyo kanina, hinalikan mo, tapos hindi pala yung muka niya, ang totoo. Yes! Kaya nga sabi namin, iniisa-isa namin, yung tanong mo kanina about paghalik. Sinagot ka ni Bro Kenneth na hindi masama ang paghalik kung yung inahalikan ay patungkol sa iyong minamahal. Sabi mo, ikaw umuo ka. O halimbawa, yung asawa mo, dinrawing ko ulit yung asawa mo. Yung asawa ko, dinrawing ko, hindi maganda pagka-drawing. Hinalikan ko. Sino yung hinalikan ko? Okay. So mag-base lang sa mag-base lang tayo sa Yes. ating puso. Because St. Paul says, we walk by faith, not by sight, kapatid. Okay. Okay. Kuha At ko na. bro, idagdag ko sa mga larawan na sinasabi mo, tandaan mo kapatid, no? Noong panahon ni Jesus, ang daming nakakita sa kanya. Imposible bang hindi nila mailarawan ang nakita nila? Tanuhin kita, imposible bang mailarawan ang nakakita sa kanya na ito si Jesus? Imposible o hindi? Diba? So walang sense yung sasabihin nilang picture ba yan ni ano. Ang dami nakakakita sa kanya, libo-libo. Tapos nilarawan ng mga apostol dahil nakita nila nag-resurrect ulit. Talaga na niniwala sila that's Jesus. Tapos kaya nga yung mga unang Kristiyano, catacombs, may mga larawan na sila pinipicturean because they want to picture Jesus kung sino siya at anong mukha niya. At walang sense yung sasabihin siya ba si Jesus. Ang dami nakakita eh. Mas mahirap kung yung lalarawan ka ng Diyos-Diyosan na hindi mo nakikita. Yun ang mahirap. Pero Jesus, nakita nila yan, bro. Walang sense yun. Kaya dun pa lang, no? Bagsak na. Saka, Bro Angel, halimbawa, itong ginuhit ni St. Luke, no? Ayan, no? Di ba? Kung titingnan mo yung pagkaguhit, King Koy. Pero sa puso ni St. Luke, sino yan, kapatid? Si Inang Biring Maria at si Baby Jesus. Di ba? So, mali ba na hindi lang pinagkalooban ng magandang pagkaguhit? No? Mali na ba ka? Mali na ba? Kahit lang parang mukhang King Koy, hindi. Bakit? Intention. Yung intention mo nandun eh. No? Intention mo nandoon na ito yung babae na ina ng Panginoon, ito yung Christ. So walang problema sa pagkaguhit, ang problema doon sa tumingin, doon sa mga hindi nakakaunawa, kapatid.
At napakalaki na diferensya ng hinalikan mo at sinamba mo. Diyos ko, patawarin naman ng mga protestante to. Hinalikan, nakita, samba na. Sino nagsabing hinalikan mo, sinamba mo? Ano yun? Hinalikan mo picture ng asawa mo, sinasamba mo asawa mo? Alayo. Hinalikan mo litrato ng anak mo, kapatid. Pagsamba na ba yun sa'yo? So doon pa lang ang dami na kasing mga misinterpretation, bro. Yun ang sinasabi natin. So mag-isip-isip ka na, Bries, bro. Brother, Oh, bro. nahalikan ko si Divine. Oo. Kaya nga. Bakit kung protestante makakita sa'yo, sasabihin pala sinasamba mo ang anak mo? Walang sense, bro. Nakakatakot na aral. So mag-isip-isip ka na, bro. Dagdag na naman 'yan. Brother Tonex, okay na ba yon? Oh, Sir Jan daw. Live ba to? Yes, Live. Ang daming nakakapanood sa iyo ngayon. Pero pa-replay 'yan, mga 100,000 lang naman, konti lang, buong mundo lang. May mga bakit na ba ko dyan? Sa YouTube natin ang ating live viewers is 478. Sa Facebook naman is 475. Pero pa sa ibang channel ng makapatiran at i-replay 'yan, ang daming manonood bukas yan. Bukas ang daming manonood. At ito pala yung talata, kapatid, na sinasabi ko sa iyo kanina, no, na sinabi ni San Pablo, while we look not at the things which we are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So isang talata niyan, yung sinabi ni San Pablo din, is we walk by faith, not by sight, kapatid. Pero yung mga larawan, nakakatulong sa atin yan para maalala natin yung mga tao na dapat nating alalahanin, like ni Dr. Jose Rizal. Kapag nakita mo si Dr. Jose Rizal, kapatid, anong naaalala mo sa kanya? Siyempre, yung ginawa niyang kabayani. Kabayan yan. Kapag nakita mo ang picture ng Panginoong Jesucristo sa cross, anong naaalala mo? Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. So, hindi mali. Ayun pala, may naalala ka, hindi mo sinamba. Ano ka ba? Mag-isip-isip ka nga, ikaw mismo naiisip mo. Naalala ko si Jesus. Mayroon bang Jesus sa Biblia? Yes. Mayroon bang pinako sa cross na Jesus sa Biblia? Yes. Bakit mo ngayon, pag pinakita ko sa iyo, may naalala ka? Yes. O, anong connection ng pagsamba doon? So walang pagsamba yun, pag-aalala nga eh. So kayo na mga protestante, pagsamba agad para makapunta sa kanilang katoliko. O makahatak ng 10%. Kaya lang nakaligaw naman ng kaluluwa. Biruin mo, may yung tutuligsain mo larawan ng kay Brother Eli, bawal ang larawan ng pero si Brother Eli kung saan ang larawan niya. Pero bawal ang larawan ni Jesus, bawal ang larawan ni Mama Mary. Pero yung sa kanya larawan, hindi bawal. See? Mag-isip-isip nga tayo mga kababayan, no? Diyos ko, nakakatakot yung mga aral ng ibang sekta. Bakit? They are not guided by the church. Nagbasa ng Biblia, nag-interpret. Kaya tingnan mo, iba-iba sila turo. Isa naman ang binabasa nila, Biblia. Bakit iba-ibang turo? Kasi self-interpretation lang, bro. So, yun, bro, dagdag uli. Okay, Next brother. question. Sige, Next go question. ahead. Yung sa bago nga yung yung ngayon sa blessing sa same-sex marriage, ano ba yan? Individual or couple? Same nga eh. Paano naging individual ang same? Di ba? Ibig sabihin, magka-partner yun. Pero yun, kapatid, paglilinaw, hindi yun pahintulot na ikasal yung same-sex. Hindi yun pahintulot na bigyan sila ng normal na pagsasama tulad ng mag-asawang lalaki at babae. Hindi ganun ang intensyon ng Santo Papa at ng simbahan, kapatid. Ang tawag doon is blessing for mercy. No? Ganito, kapatid. Ang isang taong makasalanan pwede bang humingi ng blessing sa Diyos o hindi? Pwede. Pwede. So, ang Diyos ba pwede niyang bigyan ng blessing ang isang taong makasalanan o hindi? Pwede. Pwede. So, yung binigay ng Santo Papa na blessing para doon sa mga same-sex na hindi pinahintulutan ng simbahan at ng Diyos na magsama,
mali ba yun na binigyan lamang ng Santo Papa ng mercy blessing? No, may tawag doon yung blessing for mercy. No, awa ba awa na naway sa pamamagitan ng blessing na iigawad ng simbahan kasi ang blessing is a grace, no? In other word, blessing for ano yon, tawag dito yung discernment, no, nasa pamamagitan ng blessing ng simbahan mapagtanto nila na mali yung gawain nila, na kahit ganun sila kasama sa paningin ng Diyos dahil sa gawain na yon, ay binigyan pa rin sila ng blessing. Para ano? Para magbalik sa Diyos at iwanan yung kasalanan na yun, kapatid. So yun lang ang blessing na iginawad ng simbahan sa mga same-sex marriage. Hindi yun pahintulot, kapatid, na pwede na silang mamuhay tulad ng mag-asawa talaga na normal, kapatid. Hindi ganun ang intensyon ng simbahan. Yun ay mercy blessing. Awa para sa kanila na naway sa blessing na yan, makapagtanto sila, ma-discern nila na dapat iwanan ang pamumuhay na yan, kapatid. Dahil biblically, hindi yan makakapasok sa langit, no? Unang Korinto 6:9, walang basahin na lang natin kasi hindi ko ano yung talata, hindi ko memorya. Basahin na lang natin 1 Corinthians 6 1 Corinthians 6:9-10. Ito ang ating mababasa, no? O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Ibig sabihin, hindi talaga makakapasok sa langit. Huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid. Hindi lang naman yung mga same-sex marriage, bro, kung talagang uunawain natin, hindi lang naman mga same-sex marriage ang hindi makakapasok sa langit, at hindi dapat sila lang ang hindi bigyan ng mercy blessing. Lahat ng makasalanan kasi hindi nga pwede sa langit. Pero masyadong judgmental ang mga tao ngayon dahil medyo naiba kasi yung same-sex marriage na bigyan ng panalangin. So yun ang tinitingnan ng mga makasalanan din. No, na bakit pwede yan? Bakit binigyan ng blessing ng Santo Papa yan? Hindi ba nila alam na mali yan sa Bible na hindi makakapasok sa langit? Ang tanong, yun lang bang hindi pwede makapasok sa langit? Basahin natin. Huwag kayong padaya kahit ang mga nakikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga nangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga makiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Meron din yan sa Galatians 5:19-21. Ganun din, iba ding uri ng kasalanan na hindi pwede talaga makapasok sa kaharian ng langit. Pero question, may pinipili ba ang simbahan sa pagbigay ng blessing? Hindi, lahat. Pero bakit pagdating sa same-sex marriage, ang daming umaayaw? No, kasi daw bawal daw yan sa Bible. Hindi lang naman yan ang bawal sa Bible. Lahat ng makasalanan, hindi talaga pwede yan. Pero iba kasi ang ng same-sex marriage. Same-sex marriage, ang same-sex couple, ibang society ba? Hindi siya basta lang yung kasalanan na normal na ginagawa ng individual. Hindi No? Yun ginagawa nung magkaparehas na na couple na talagang yan ay abomination before the eyes of God, no? Na kinaawhaan talaga ng simbahan yan. Dahil biblically, alam natin kung paano inulan ng apoy sa langit ng mga taong gumagawa ng ganyan. So, dahil ang simbahan is all-embracing, kaya nga Catholic, all-embracing, no? Walang pinapalagpas. Kung sinong gustong lumapit sa simbahan para humingi ng panalangin, binibigyan niya ng simbahan. Makasalanan ka man o hindi ka makasalanan, bibigyan ka talaga ng blessing ng simbahan. Hindi para pahintulutan yung kasamaan mo, kundi para mapagnilayan mo na mali yan at dapat mo nang iwanan, kapatid. Pero may mga ganyan din, bro, nga naga-receive sila ng mga Eucharist. Di ba dapat hindi? Ipapasagot natin sa ating isang kasamahan kung bakit hindi pwede sila magbigay. Katoliko ka na ngayon, kapatid, ha? Bro Angel, ikaw naman sumagot kung ba't sila nagre-receive ng Eucharist. Nagtataka naman ako rito sa pagtatanong natin. Ba't ang kabisado mo turo na simbahan? Yung asawa ko is Katoliko. Yun pala. Yeah. Okay. Paano nalaman na bawal yon? Kanino nalaman?
ako protestante. Yan ba kaya may idea ako? Okay. Yun. Yun na nga yun. Sa katikism, sa simbahan, ituro ng simbahan, no? Hindi talaga pwede kasi ang dapat pinagsama lang ng Diyos. Anong pinagsama ng Diyos? Sino magsasama sa kanila? Yung hinirang ng Diyos. At saan sila magsasama? Sa templo ng Diyos. Iisa lang yun, dapat nandoon. Sino ba yung mga hinirang ng Diyos? Mga pari. Kaya nga sinabi niya sa mga apostol, kung ano may pahintulot niyo sa lupa, pahintulot sa langit. Whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. So sino ba kausap niya ron? Mga apostol. Sino ba mga apostol? Mga pari yun. No, hindi alam ng mga pastor yan, mga pare yon. So, pag may nabasa kang pastor naman diyan sa sila rin yung mga pare natin yon. Hindi lang yung ordinary pastor lang, tapos hindi pare, hindi ganoon. Kaya nga yung mga pare, may tinatawag silang pastoral letter. So, yung mga pastor diyan, yung nasa loob ng church, Catholic Church, yung mga pastor diyan, yun yung mga pare, no? So, sila, kailangan yung binind lang nila, sila lang talagang kasal. Ngayon, kahit civil marriage at live-in, hindi pa tunay mag-asawa yun para sa Diyos, para sa simbahan. Bakit? Hindi kasi ang mga kaparian na successor ng mga apostol, hindi sila kasal sa pare. Yun ang pinakadahilan nun. No, hindi sila kasal sa tunay sa simbahan at para sa Diyos. Kaya nga civil, even live-in, hindi sila pwedeng kaya sabi, hindi sila karapat-dapat. Bakit yun? Walang nagbind sa kanila na pare. Nakasabi ni Jesus, whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. Mga apostol, mga pare yun. So yun ang dahilan, kapatid. Ang live-in hindi talaga pwede. Kaya pag nagsubo ka, sabi ni Jesus, di ba, ito ang aking laman, sabi niya, no? Sabi ni Jesus noon sa Last Supper, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sino ba ang kausap niyon? Mga apostol at mga pare. Sila lamang ang magsasabi kung sino pwede mag-communion. So, sabi ng simbahan, hindi pwede mag-communion ang live-in sa Catechism of the Catholic Church. Live-in and civil marriage, they cannot receive any communion and even absolution. Pati yung confession, di sila pwede mag-confess unless dapat mag-separate daw and remarry to the church. Yun po, kapatid. Okay, Brother Tonix, next time ulit. Dahil alas 10 na, next time ulit, Brother Tonix, okay ba sa'yo? Sige, marami pa sana akong tanong, pero sige, next time na lang.